Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po ay muli nasa inyong harapan at babalik sa ating pong programang ito. At salamat po sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay sa aming istasyong ito na kung saan ay talagang hindi po kayo bumibitiw o nawawala po sa aming pong programang ito. At minsan nga po ay natural naman po yun. Meron po talagang nababawasan o minsan naman bumabalik, dumadami. So, okay lang po yun sapagkat ang atin naman pong ay pinaglilingkuran ng ating Diyos at maging sa inyo po na mga nakikinig ay ito po inihahatid lamang po namin para po sa inyong kaalaman lamang. At ito ay karagdagan lamang po para po sa ating pong buhay na parang para sa araw-araw natin ginagawa. At tayo naman po ay hindi po namumuna kundi tayo po ay nagpapalala. No? At salamat nga po sa ating pong mga patuloy na kumakapit sa ating po subscriber na yan. At maraming po salamat at ang Diyos po ang magpapala po sa inyo. At sa araw nito ay napakaganda rin po ng ating pong magiging topic sapagkat ito ay hango po sa aklat ng Biblia. Ito po ay nagagamit po sa pulpito, nagagamit din po sa pagpapahayag ng mga preacher o mga ating po mga pastors. At ito ay nagamit din po o ginamit ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay dito. At bago po ako mag-start ay nga po ay ngayon po ay September na. Naktaw ay sa laga naman ay sabi nga sa Pilipinas ay early Christmas ang sineselebrate dyan po sa ating pong bansa. No? At ber pa lang ay Christmas na. So, advance na po na advance Merry Christmas po sa ating po lahat. Merry Christmas advance yan. Para po lagi tayong masaya, lagi tayong nakangiti, lagi tayong may inihintay na regalo. Tayo po ay nagagalak sapagkat tayo po ay patuloy na magkakasama hanggang sa ngayon nga po ay September na. At sa lahat po ng mga may birthday ng September ay happy birthday po. Yan, happy birthday po sa mga lahat po ng September ngayon, mga bear. Yan, at yung aking kapatid na si Mina. Yan, birthday po niya ngayong September. At yung darating ngayon. At maging yung pong aking pong inay. Yan, aking po si mother na siya po ay magna-96 na. Sakto, ngayon muna to, 96. Ay talaga magsa-celebrate na po siya na 96 birthday. Yan. At sino pa ba? Yung aking hipag. Yan. Yung aking hipag na asawa ng aking utol na si Kuya Boyet. Yan. Si Ate Josie. Yan. Josie Casabella. Yan. Happy birthday sa iyo. Happy Nanay Kuring. Happy birthday. Kay Mina, yan, kay Ate Mir, yan, happy birthday sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Hindi. Yun talaga, mabuhay mo hanggang gusto mo, siyempre. Talaga gusto mo mabuhay, no? At para sa akin, ay ang aking pong panalangin ay nawa ay patuloy na kayong ingatan, gabayan, patnubayan ng Diyos at maging inyong pong yung pong hinihiling sa buhay ay mangyari. At alam mo, I believe si Nanay Kuring ay lahat na nahiling ay nangyari na dahil umabot nga siya ng 96 eh. Yun ang mabuhay ka hanggang gusto mo. But nga po ay napakagalak ng ating pong topic ngayon. Napakaganda po. Napakaganda sapagkat ito po ay may kinalaman po sa ating pong buhay, sa ating pong sa loob ng simbahan at maging tayo po mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ito po topic po natin. Ito po ay tinatawag na Parable of Talent. Yan. Ito po yung topic natin, Parable of Talent. Parable of Talent. Yan. Ano ba yung sinasabi niyo ng Parable of Talent? Ito po yung binanggit po sa aklat ng Biblia na sinabi po ng ating Panginoon. No? Yan. Yung parable po ay nagbibigay po ito ng isang pagpapahayag na kung ano yung tunay na pwede mangyari sa tao. Yan. Para medyo maano lang po natin. Especially po sa mga ngayon pa lang nakakapakinig na mga ganitong parable. No? Ngayon, meron po doon sa kwentong yun na sinabi po ng ating Panginoon na may tatlong
servant o taga-pamahala o taga utusan. Sabihin natin taga sila yung mga taga ating pong mga nakakasama sa bahay, yung ganyan. No, talagay na natin gano'n. Tapos yung sabihin na natin parang mas hindi naman kasi sa Biblia hari ang ginamit eh. Ngayon ito parang sabihin lang natin sa kasalukuyan ngayon ay amo nila yan, amo. So yung yung amo nila tinawag yung tatlong yung servant o yung ano ba yung servant yung sila yung mga nauutusan yan na nagagawa sila gumagawa ng mga bagay na pinag-uutos ng ating ng kanilang amo. Yan. Yun. Nung binigyan yung isa, sabi ng isa, ito yung 5. Ito yung 5. Siguro yung maaaring sa palagay natin is sa kanila no, parang pilak yata eh. Pero dito sa atin, pera binigay. Bawa ganun, binigyan ng 5,000 yung isa. So, wow! Tapos yung isa naman ay binigyan ng 2,000. Yan, 2,000, 2,000. Tapos yung isa naman ay binigyan ng 1,000. So ngayon, sabi ng amo, ito ay binibigay ko sa inyo at nawa ito ay tumubo o kumita o lumago o tapos sa kanya ibalik sa akin. Yan. Parang binigyan ka ng katiwala na ang sige, ito yung halaga ng pera ito, patubuhin mo, i-invest mo, parang gano'n, no? Ngayon, yung isa, nung tatlo naman, okay, fine. Kasi siyempre, amo eh. So, susunod sila. Gagawin nila yung anong pinag-uutos sa kanilang amo. Then, nag-spend sila. Nung dumating na, siguro mayroong taning. Siguro maaaring kung sa panahon nyo, so, sige, bigyan ko kayo ng mga 6 months, tapos balik na kayo. O pinaka-maximum, 1 year. Ganyan, di ba? May ganun eh. So, kung ilalagay natin ang ating buhay doon, meron naman po talaga nangyayaring gano'n. Na, o sige, gusto kong makaangat ka sa buhay, bibigyan kita ng puhunan. Itong puhunan ito, naway ito ay lumago at magiging makita yung taong yun na kung pwede siyang umawak ng business. No, di ba? Ganun yan eh. At mapapagkatiwalaan mo. Siyempre, kung halimbawa kung yung amo mo ay walang anak, walang kamag-anak, baka ikaw lang inaasahan. So, parang tinuturuan ka para umasenso ka sa buhay, magkaroon ka ng sarili mong income na hindi ka umaasa lang na ikaw ay nangangatulong, yung gano'n, yung dito nga sa Saudi, tawag niyan kadama, ganyan, yun, yung utusan, ganyan. Pero dahil sa mabait yung amon nila, binigyan sila ng punan. Noon dumating na, sige, palagyan natin, fast forward na natin. So dumating yung 6 na buwan, at ito na, bumalik na yung 3. Yung unang binigay ay ibinalik yung 5,000. At binigay, sumunod, ibinigay niya yung tubo na 5,000 din. Wow! So tumubo, no? Sabi nga ng amo, talagang napakahusay mo. Isa kang tunay at maasahan. Pumasok ka, sabi nga. Ibig sabihin, parang challenge yun nangyayari. So tumubo yung 5,000. Yung sumunod na pangalawa naman ay ibinigay yung 2,000. So binigay yung 2,000 at binigay din yung tubo, yung kinita. Ang sabi ng kung ano yung sinabi sa una, ay yun din sinabi sa pangalawa. Na maaasahan ka, ikaw ay talagang napakahusay mong nag-business sa iyong sarili at ikaw ay pinagpala at tumubo. Ngunit yung isa, bumalik at ibinalik yung 1,000. So siyempre, parang actually wala namang naging masama sa ibinalik niya na 1,000 doon sa kanya amo dahil naibalik naman niya ng tama di ba? Hindi naman nabawasan, hindi nga lang kumita. Ngayon, nalungkot yung amo. Sabi niya, bakit ano nangyari sa iyo? Yan. Ano nangyari sa iyo? Bakit hindi tumubo o hindi kumita ang pera mo? Bakit? Alam niyo, sa sobrang takot pala niya, ang ginawa niya sa 1,000, hindi niya ginalaw. Itinago lang niya. Itinago niya doon sa isang safe na, siguro sa palagay natin ngayon, nilagay sa bolt. Sa bolt na piniit niya yung isang susian niya na sa bolt na yun na hindi na niya alam ang number. para wag lang magalaw, no? Parang gano'n. Kasi natakot siya. Kasi baka isipin niya na kapag hindi kumita ay pagalitan siya or
bigyan siya ng punishment ng kanyang amo or palayasin siya, di ba? Ganun eh. May mga gano'n na binalik niya yung 1,000 na buo, nalungkot yung ang kanyang amo. Ang sabi niya ay paano pa kita pagkakatiwalaan. Yan. Ito literal na lang po ito. Sa akin na lang po galing to at alam naman po natin na yung kwento sa Biblia, no? Siguro kung sasabihin ko para siguro sa ngayon ay paano kita pagkakatiwalaan sa malaking halaga kung sa maliit hindi mo na pa tubuhan. Hindi ka kumita. So, di ba? Gano'n, napakasakit yun. At ang sinasabi niya, wala kang puwang dito sa aming tahanan. Napakalungkot, di ba? So, isabihin, sa literal nating pamumuhay, mga kaproks, mga kapatid, meron talagang ganyan. Merong binibigay ang Diyos sa isang tao na binibigay sa kanya na para may pagkakataon na siya ay umunlad. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Takot. Takot na magalaw kasi pagka naubos, parang sinasabi, fail ako. Ay, paano ko babayaran to? Kasi yung agad na mentality ng iba. Bakit hindi mo muna subukan? Kasi ganito yun mga kaproks. Kung pinagkatiwalaan ka ng amo mo, o pinagkatiwalaan ka isang tao na binigyan ka ng malaking halaga, ano ba dapat ang una mong gawin? Di ba? Kailangan magplano pa. Kailangan isang guni mo sa Diyos. O ano ang gagawin mong business, o anong gagawin mong trabaho para kumita yung pinahiram sa iyo. Diba? May pagkakataon na merong ganyan mga tao na nagpapahiram para matuto yung tao na tumayo sa sarili ng paa para kumita. Hindi para umasa na lang umasa. Diba? Ganito po yan, kung sa ministry naman sa atin sa simbahan, ganito naman po yan. Diba, binigyan ka ng talento ng ating Panginoon. Binigyan ka ng kakayanan na ikaw makapagpahayag ng salita ng Diyos o evangelism sa labas. Pero hindi mo ginagawa. Talento yun na binigay sa iyo. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Nahihiya kasi ako Baka hindi ako pakinggan. Nahihiya ako kasi baka walang makinig. Nahihiya ako dahil dati kong pagkatao ay hindi naman ganyan. Kasi iyon ang ating pong nagiging problema, mga kaproks, no? Na nauna yung ating pong sarili na hindi natin isinasangguni muna sa Diyos. Lord, tinirain mo ako bilang isang evangelist, tinirain mo ako para magpahayag ng salita ng Diyos, pero ano ang dapat kong gawin? Kailangan kita. Kailangan kita upang lumakas ang aking kalooban, upang lumakas ang aking pong pagkatao na magpahayag ng salita. Kasi di ba sabi nga na kapag ikaw ay naging Kristiyano, kapag ikaw ay nakakilala sa ating Diyos, dinadala mo ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi naman sarili mo ang ating Diyos na. Ngayon, ang ating Diyos ang siyang gagalaw at kikilos doon sa mga tao na makakapakinig. Kung hindi man sila makapakinig, hindi mo na problema yon. Basta ang problema, ang ginawa mo, yung part mo na sinabi ng Panginoon, humayo ka. Preach the gospel, di ba? Hindi ka humayo. So, di para ka din ng yung sa parable talent, di ba? Hindi mo iniakbang ang mga paa mo para magpahayag ng salita ng Diyos. Yes, of course. Nakaka-lungkot, yung sarili mo minsan ay hindi mo maipahayag sa mga tao dahil minsan na-interrupt ka. Minsan may mga tatanong. Natural lang yun Natural lang yun. But, sabi ko nga, ay kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng talent ng pagpapahayag ng salita ng Diyos o mag-evangelism, sasamahan ka ng ating Panginoon. Pangalawa, kung ikaw naman yung may talent sa music at hindi mo rin pinagagamit at ginagamit mo lang to sa worldly, sa mga actually wala naman sinasabi nga po to, maraming beses na ako nagsasalita rito na hindi naman po para sa akin na masama na kumanta ka ng mga kinakanta natin dito. Let's say, kumanta ka ng love song, basta alam mo, yung kinakanta mo ay hindi nakaka-offense sa ating Panginoon. Yung sarili mo rin at hindi mo nilulublog na yung mga lyrics na yon ay may hindi mga bagay na dapat marinig sa iyo bilang isang Kristiyano. Pero kung mga love song, papahayag sa iyong minamahal, well, why not, di ba?
hindi naman na kasi ang musika naman is para sa lahat yan. Talent yan ng mga tao. Pero kung ikaw ay mismo may talent ka, na gaya ng isang parable, na meron kang talent, hindi mo ginagamit, hindi rin natutuwa ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi meron kang talent, maganda kang kumanta, magaling ka tumugtog, tapos ginagamit mo sa worldly, hindi mo kaya nagpapagamit sa ating Panginoon. Ay, hindi rin. Useless din. Parang binaon mo lang din yun, yung sarili mo, sa lupa, para pagbangon mo, iyon ka pa rin. Hindi ka lumago at hindi ka tulong sa ating mga kapatid. Yan. Diba? Ganun din po yun, mga kaproks. Kung ipapasok po natin yung ating sarili doon sa Parable of Talents, lahat po tayo may mga talent. Tandaan po natin na hindi po na sinasabi ng Panginoon na siya ang siya lang, ganito. Hindi, tayong lahat ang tinatawag. Sabi nga, di ba, maraming tinawag pero kokonti ang sumunod. Yung Parable Talents po pala ay matatagpuan po yun sa Mateo 25. 40 to 20 yan. Basahin niyo lang po yun dahil yun po eksakto na mababasa niyo po ninyo. At ating pong pinapahayag ngayon is yung realidad na dito sa ating mundo nito. So tandaan po natin mga kaproks na ang bawat isa ay meron pong talento na binigay ng Diyos. Kung ikaw ay generous, kung ikaw ay mapagbigay sa kapwa, why not, di ba? Pinagpapala ka, mag-share ka sa ating mga kapatid. No. Yun ang tawag sa iyo yun ang talent mo. Di ba? So, habang nag-share ka, pinagpapala ka. Ganun yun eh. So, tayo po mga kapatid, ay hanapin po natin yung ating pong sarili na makakatulong tayo sa loob ng simbahan. Huwag lang po tayo sitting ministry. Ano yung sitting ministry di ba? Lagi nakaupo. Lagi nakaabang pagkatapos ng closing. No, di ba? Dito po sa Saudi Arabia, pagkatapos po ng service ay may kainan po. Yun, meron pong ganun. At nakakalungkot dahil inaari nila sarili nila na ipako na lang yung puwit nila doon sa upuan. Okay, nasimba sila every Friday dito kasi every Friday or man dyan sa Pilipinas Sunday ay ganun na lang ba ang gagawin mo? Every Friday, Saturday, upo ka na lang at makikinig kay pastor. May talent ka magpagamit ka. Di ba? Hindi man sa talento na sinabi ko, baka may way pa. O di ba? Pwede namang maging usher ka. O di ba? Sinasabi nga diyan merong sinasabi na naglilinis ng mga upuan. Yung pagtawag. Ano, di ba? Kung tandaan niyo lang po, sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa nabigyan ng talento ng Panginoon. At iyon ang gamitin mo. Huwag mo nang intayin na kapag tumanda ka na, sasabihin, bakit ko ba hindi ko pa nagawa yun. Sayang naman, ginambit ni Fox Base yun. Nasisipa ako. Di ba? Hanggat bata tayo, hanggat meron tayong matalas pang ating pag-iisip, humihinga tayo at binibigyan tayo ng magandang kalusugan, gaya ko. Malaki. Ay magpagamit po tayo mga kaproks, mga kapatid. No. Ito po ay panawagan sa lahat po. Kahit sa lahat po ng mga Kristiyano kaya sa mga Kristiyano, magpagamit po tayo. Huwag po natin iasa sa mga pastors, sa mga leaders. Tulungan po natin sila na tayo po ay ma-spread natin ang gospel. No. Yung pong talento, yung po yung Parable of Talent, ulad lang po yun doon sa pananalapi, sa business. Pero nangyayari po yun. Pero sinasabi ko nga po, in real life, bilang isang Kristiyano, magpagamit tayo dahil merong kang talento. Huwag mo nang hintayin na dumating ang Panginoon na sasabihin na iwan o sabihin, ay, dapat pala, tumugtog na ako, dapat pala kumanta na ako, dapat pala nagsalita na ako, nag-word na ako. Huwag mo nang hintayin yun. Tandaan natin, every time na lagi na sinasabi na darating ang Panginoon, wala naman nakakalam pero darating siya na hindi natin alam. Diba? So, yun po mga kaproks, mga kapatid, na tayo po lahat ay dapat pong makaalam ng
ating pong talento at paano? Magbasa ka ng Biblia at magtanong ka sa mga pastor na i-submit mo yung sarili mo sa simbahan na magpapagamit ka at bibigyan ka ng Diyos o bibigyan ka ng simbahan ng pwede mo maging ministry. Okay? At yun magiging parable of talent mo. Dumami at makaakay ng kaluluwa sa loob ng simbahan. Hindi ikaw ang maakay. Dapat ikaw makaakay sa loob ng simbahan. Okay? So maraming salamat. Ito po si Mike lamang po. Patuloy ko pong binibigay po at binabahagi po sa inyo. Naway, nagkaroon po kayo ng kaunting pong kaalaman at kaunting pong para malasakit sa ating pong ministry, sa ating simbahan. Now, at ito nga po ang ating pong quote for today, gagan. Verse for today, yan. Sorry, verse for today. Ang verse for today po natin ngayon ay, hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Kawikaan 12:27. True. Totoo yan. Diba? Tama naman nyo. Kapag ikaw ay masipag, siyempre hangarin mo yung magandang hinaharap. No, yung ginagawa natin na sinasabi ko nga po doon sa parable na yun. Maging masikap po tayo, hanapin natin na meron po tayo. Huwag po nating hinayangin ang ating sarili na sayang naman kung saka matanda na ako. Ngayon pa lang, paggamit ko na, tawagin mo na si pastor. Hindi. Hindi, ito ang quote po today natin ngayon. Ang quote for today po natin, anuman merong kang talento na pwede mong magamit sa loob ng simbahan, magpagamit ka. True. Kasi sa daming tao sa mundo, nabiyayaan ka ng ganyang talento. Yes. Hindi utos ng Diyos, yan ay pagsunod sa Kanya. Yes. Tama. Kasi may will tayo eh. Kung ayaw mo, wala tayong magagawa. Pero kung ikaw ay sumunod, yun ang pagsunod mo sa Diyos. Hindi na kailangan, anak, halika rito. Gawin mo to, gawin mo ito. Dito ka sa ministry. Kung ayaw mo, di ba? Ngayon, kung hindi ka tinatawag ng Diyos, isiksik mo sarili mo na, Lord, ito ang gagawin ko, susunod ako sa utos mo. Ano ba pagagawa mo sa akin? Di ba? Di ba? Ganun yung kailangan laging energy. Sinasabi nila, energy. Energy sa paglilingkod. Minsan naman, huwag tayong maging energy sa walang katuturang mundong ito. Okay? So maraming po salamat at patuloy na kayo po ay sumabay sa aming pong stasyon ito. At shout out sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Yan, Rio Bennett Sayon. 10 months ka na. Yan. 10 months ka na. Katatapos mo lang ng 10 months ngayon. September na. Naku, malapit mo na. Malapit na mag 1 year ka na. Namimiss na kita po. At magkikita na tayo. Konting tiis pa. At sa aking anak na si Eunice, alagaan mo yung anak mo. So lahat po ng nakapakinig ito, salamat po sa lahat ng inyong pong pag-support at lagi pong nakakatanggap ng mensahe na patuloy na gawin ang mga ganitong topic. At abangan nyo po yung susunod po naming awitin doon po sa Music and Word na awiting bago. Ngayon pong buwan na to lalabas na po at malapit na po sa makumpleto. Yun, at susunod na nga po nyo after nyo siguro po by October o November yung rap music, lalabas na po siya. So abangan niya mga kabataan, yan. Magagamit po yan. Yung rap music niyon, English po yun. Hindi kasi po dati po mga Tagalog ngayon English naman. So yun po mga ka-vlogs at maraming po salamat muli sa inyo sa inyo pong laging inyo pong papanood sa amin. At sa lahat po ng mga inyong dasal at panalangin ko po ay ito po ay ibigay ng ating Diyos. Especially sa mga OFW na nandito po sa Saudi Arabia at maging sa buong mundo na lumabas ng bansa ng Pilipinas. Ingatan kayo ng Diyos, pagpalain kayo, naway datnan tayo ng Panginoon na sabay-sabay po tayo na kuhanin ng Diyos ng matiwasay at mapayapa upang tayo po pagharap natin, sabay-sabay po tayo sasamba sa ating Panginoon. At maging sa Pilipinas na nag-uulan-ulan ngayon dyan, ay ingat po tayo. At marami pong nangyayari mga baha-baha dyan. Ingat po tayo at patuloy po tayo magpasalamat. Always
give thanks to the Lord. Lagi po tayong pasalamat sa Diyos. Every time na paggising sa umaga, pagtulog, kahit na salamat lang. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ma-appreciate natin, maibigay natin sa Diyos yung ating po pagpapasalamat na ginagawa niyang pag-iingat sa atin sa araw-araw. Yun ang importante. Kaya muli, ito po si Proxbest na nag-iiwan na isang magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Ito ang EJMI Online Music Radio. God bless.